Mga kapaglaom, is Christ the captain of your ship this year? Together, let's discuss about this more as we resume our study on sailing with Christ here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. What a glorious day, mga kapaglaom, because today is another blessed Sabbath day of rest. Happy Sabbath to all of the people around the world. Together with me, of course, mga kapaglaom, is Kapaglaom Joy. And once again, Kapaglaom Narciso. Happy Sabbath! Happy Sabbath sa tanan. Yes, malipay yung adlang igpapahulay kaninyo mga kapaglaom. Usa gayud kadako nga kahigayunan. Nga sa usa na usab ka Sabado magkauban na sab kita ni ining pag-inampuay, ni ining adlaw nga igpapahulay og dalaygon gayud ang atong buhi nga Dios. Amen. Okay, mayong buntag sa atong tanan. We are really privileged mga kapaglaom to start this program with a prayer. Busa din nato pagpadugayon pa ato iduko ang ato mga ulo para sa usa ka pag-ampo, mag-ampo kita. Our Heavenly Father, we come to you this morning. We pray that your presence be upon us as we do this very interesting program. I pray that the power of the Holy Spirit be experienced by each one of us so that our ministry today will give glory to your name. Bless our viewers. Thank you so much, O God, for your promise that you'll grant our request because I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor Narciso. And thank you sab kayo mga kapaglaom for joining us today. So kita karon live sa ato ang GSAT Channel 37 and happy Sabbath kaninyong tanan sa tanan nato mga kaigsunan ug mga kapaglaom nga nakig-uban nato dinhan. Also to our Facebook live viewers, happy Sabbath to all of you. Thank you for being here. Amo jud nga gikalipay mga kapaglaom nga magkainampuay kita. Magkauban kita pag inampuay ni ining adlaw. And we are reminding you that you can now start sending in sa inyohang mga prayer request nga inyohang ma-send din na sa mga numbers nga inyong makitaan sa inyong screen. So you can now start sending them in. And also mga kapaglaom, kung aduna kamoy mga confidential nga mga prayer request kapaglaom na nun, kapaglaom pastor, Yes. you can just put the word confidential nga dili nyo gusto na ipasibya or ato nga iampo on air. Yes, and so among giawhag ang tanan sa pag-send sa ilahang mga prayer requests o mga praise reports, mga answered prayers, mga kapaglaom that we have been praying for the whole week or basin sa mga pipila ka mga simana nga mga nagligad. So, ang inyong napadala din sa Let's Pray. And tungod kay nagatuo kaming, of course, adunay dakong gahom kung magkahiusa og pag-ampo sama sa mga ginabuhat nato karon. And so, mga kapaglaom, we also want to thank mga kapaglaom nga quiet lang sila praying with us, especially ang atuang mga brothers and sisters, mga kapaglaom nato nga naa sa Surala South, Cotabato. It's how far we go, mga kapaglaom, no? Luzon, Visayas, Mindanao kita, and pinakatumoy sa mga parts in Mindanao. Yes. So ato ang mga kapaglaom din sa Surala South, Cotabato or sa Southern Mindanao Mission nga nag-uban po nato sa pag-ampo. Pastor, basido na po kay mga kapaglaom diha nga angay pasalamatan. Gusto ko pasalamatan ang presensya karon ni Pastor Iturriaga nga naga-tan-aw gid sa karon ang mga kauturan dira sa distrito sa Luok. Ako nagapati nga kamo nagalantaw karon sa atong Let's Pray Pilipinas. Mayong aga sa inyo tananda, happy Sabbath. At sa tanan nga mga taga-Antique, no, taga Iloilo, mayad-ayad nga aga sa aton tanan at sa atin pong mga kapatid sa Luzon, no? Kayo po ay aking pinasasalamatan na kayo po ay patuloy na sumusuporta o nakikinig o nanonood sa ating programa Let's Pray Pilipinas. Welcome po ang lahat and happy Sabbath
sa ating lahat. Amen. And so mga kapaglaom, we were asking you to join us in prayer, di ba? And I was talking about prayers that were answered, dili lamang sa pag-ampo, no? And ato pong daygon ang Ginoo sa iyahang mga gitubag nga mga pag-ampo. Busa karon atong tagaag pagtagad ang mga pinadalang answered prayers. So akong pagasugdan sa pagbasa kapag laom Joy ang Yes. mga answered prayers. If you remember, mga kapaglaom ni padala og prayer request si Mercy Aglit ni atong January 22. Actually bag-o lang kay na, no? Or rather siguro January 20 siguro ni, or sometime earlier part of Yeah, January. And then nagpasalamat or nagpadala siya pag-ampo para sa iyahang igsuon nga si Wilbert. And nagdengue manggod to siya ato nga time, and naigo po siya sa leptospirosis. No? Yeah. So nagduha jud, no? But God is powerful. Iyan ang gitubag nga maayo siya, giayo siya sa iyang gibati ni adtong January 20 Amen kapaglaom for Joy. that. So we praise God for that, mga kapaglaom. Another prayer that was answered gipadala ni adtong November 21. Nagpaampo siya para kang Conchita Albacete nga iyahang inahan. Kay murag hugot daw ang iyahang paminaw ni adto tanan sa iyahang ulo. But pag January 20, we praise God once again kay kini na tubag, and Amen. nag-arang-arang na ang iyahang kahimtang niya ng Amen panahon for na. that. Right? Kapag laom Joy, would you like to share some more? Yes, napatay dugang dinhi kapag laom Renan. We have a prayer request from Barton family sa Bukidnon. And ilaha nga gipapray alang kay Neil Ray Barton nga negative unta tong iyahang swab result para nga magamit niya siguro sa application abroad. And by God's grace on January 13th, 2 days after that, na gawas ang mao nga result and negative ang iyahang swab test. So we thank God for it kay I think napadayon gid pud ang iyahang handom nga maka-work para sa iyahang buluhaton. And also we have the last one here sa ato ang copy mga kapaglaom we have from kapaglaom Diday Alcorin. Iyahan nga prayer para kay Joy Alcorin kabanlit nga iyang anak nga atong panahon na nagbati na gyud sa iyaha nga siguro kay mga nakay, and then pero gihilantan no sila, but then ang iyaha nga prayer ato nga time nga okay lang unta og mga anak lang unta dayon ng iyang anak si Joy. And on January 19th, 5 days after that, nag-send sila sa ilang prayer request nga normal ang pagpanganak ni Joy Alcorin, and nagpasalamat sila labaw sa tanan sa Ginoo sa mao nga pagtubag sa pag-ampo. And we praise God for that mga kapaglaom, no? God is so faithful sa pagtubag sa ato mga prayers, and kanunay lang gyud nato ipadangat sa bang ato mga pag-ampo mga kapaglaom kay ang Ginoo maminaw ug motubag gayud siya niining tanan. Amen. So this time mga kapaglaom, we will proceed to the reading of our prayer request kapaglaom Renan. So we will be having the first batch sa ato nga prayer karon. I will be reading it, and we will have kapaglaom Renan for the first prayer mga kapaglaom. Okay. So we have here prayer requests coming from our prayer ni siya para kay kapaglaom Lyra Batian sila nga na siya fever kapaglaom Renan. So ato siya nga i-pray for now. And also we have for kapaglaom Gloria Jimenez nga naa siya sa Bukidnon karon. Naa siya mga balatian nga ginabati sa iyaha nga dughan. So ato nga i-pray usab ang iyaha nga kahimtang karon. Also for prayer ni siya para sa iyaha nga mama, wala man nakabutan kinsa ang from kapaglaom Morena para sa iyang mama nga si Pasensya in Cabo. Iyaha nga gipapray nga mahatagan usab unta og taas-taas nga kinabuhi ang iyang inahan. And then also nga hatagan siya ga kompleto nga kaayuhan gikan sa iyang balatian. And napod sila gihangyo niini nga anak kapaglaom Renan nga naunta sila makaplagan nga pastor nga mao'y makagiya sa ilahang pagtuo o pagtubo dinha sa Ginoo. Another one nga napadala usab sa ato ang sender dinhi is alang kay kapaglaom Robertson Caberte na siya i-undergo nga operation. Sa ato siya nga igaampo pagadadon sa prayer, you know. I think this was yesterday maybe, but we will be praying para sa iya nga recovery kapaglaom Ren. And also for
prayer ni siya alang sa kay Edeth Suan Josefina. Ipaapil niya sa pag-ampo si Kapaglawom Edeth. Iyahad ining pangalan siya gyud ang sender. Usa siya ka deaconess and usa sab siya ka naa siya office sa church. Iyang gipapray nga naunta siya maayo nga panglawas ug mahimo niya nga madala iyaha nga office sa simbahan kauban sa kusog sa Ginoo niini nga tuig. And we have the last one here sa atong nga list. Prayer for the complete healing para kay Kapaglawom Arlene Adlaon. So mga Kapaglawom, amo ka mong ginaimbita sa pag-ampo uban ka namo as we bring these prayers dinha sa trono sa Ginoo through the blood of Jesus Christ. Kauban ni Kapaglawom Renan. Right. So Kapaglawom Joy, I would also like to include sa mga Kapaglawom nato, no? Mamahimo ninyong isuwat. Just received it kang Sky and si Nene nga nag-positive sila for COVID. So we would like to include them in prayers. So may I ask everyone to please join me in prayer. Let us pray, mga Kapaglawom. Our Heavenly Father, dear Lord, we praise you for this privilege that we can call upon your name and we can come to your throne of grace, dear Lord, to lift up prayers para sa amo ang mga Kapaglaom. Thank you that you have used us and this program, dear Lord, to reach out to everywhere in the world and in the Philippines, dear Lord, para mag-inampuay kami. Musa karong taknaa, Ginoo, among itugyan kining mga pinadalang prayer requests. Akong pagasugdan, Ginoo, akong iapil sa pag-ampo si Kapaglaom Lyra Batiancela na sayod ka, Ginoo, nga duna siya'y hilanat karong panahuna. And I pray nga imo siyang bisitahan, Ginoo. Ayuha siya sa imuhang mga balaang kamot, dear Lord. And para makabalik na siya sa pag-alaga dinha kanimo and ma-enjoy na po niya balik ang pagsimba dinha kanimo. Ginoo, same way para kang Gloria Jimenez, dear Lord, nga nagsakit ang iyahang dughan. Ako pong gihangyo, Ginoo, nga imo pong hikapon ang iyahang dughan. Ayuha siya, Ginoo. Tagai siya og dugang kusog, dear Lord, para maulian na siya sa iyahang gibati karon. Unta dili lang kini usa ka serious nga condition, but rather, Ginoo, nga malampasan lang niya sa madaling panahon pinaagi sa imuhang gahom. Ginoo, ako pong giapil si Pasensya Incabo, dear Lord, nga tagaan po nimo siya og taas-taas pa nga kinabuhi nga magamit niya sa pag-serbisyo dinha kami kanimo sa pag-alaga dinha, nga maayo pud siya sa iyahang mga balatian karong panahuna. And Ginoo, ako pong giapil pinaagi kini hinaot nga kini nga circumstance nga ilahang giagian karon, Ginoo, magamit kini para mas muduol pa sila dinha kanimo. Tanduga, Ginoo, ang tao or kinsa man gani nga imuhang gamiton aron sila mas masayod pagyud, makatuon pagyud kung unsaon pagpakinabuhi sa ilahang pamilya nga magmalipayon. Padali sila, Ginoo, og pastor or kung kinsa man kaha ang imuhang gitakda aron nga mo giya kanila, Ginoo, mo tabang sa paggiya para sa ilahang malipayon nga pagpuyo. Dear Lord, akong giapil sa pag-ampo ang among usa ka igsuon, si Robertson Caberte. Duna siya'y operasyon, Ginoo, sa iyahang tiil, sa iyahang tikod, Ginoo. Og akong giampo nga imuhang kuptan ang mga kamot sa mga medical practitioners nga mo assist sa iyang operation, dear Lord. Labi na gyud ang doktor nga maga-operate kaniya. Tagai siya, Ginoo, og kaalam nga nagikan dinha kanimo, kupti ang iyang mga kamot, dear Lord, aron ikaw ang mamahimong doktor mismo sa kaning amo ang igsuon. And unta successful ang kining iyahang operation. Dear Lord, ako pong giapil sa pag-ampo ang amo ang usa ka kapaglaom nga nagbalatian pud siya, si Kapaglaom Edith, Ginoo. Tagai pa siya og maayong panglawas. Usa siya ka dikonesa, Ginoo, sa imuhang simbahan. Og akong gihangyo nga ayuhon nimo siya para makabalik na siya sa pag serbisyo dinha kanimo. Lord,
usapod sa amo ang mga kapaglaom si kapaglaom Arlene. Nasayod pud ka nga duna pud siya gibalatian karon, Ginoo. Mao ang akong paghangyo pod nga imo pud siyang bisitahan karon. Hikapa pud siya, Ginoo, sa imuhang mga balaang kamot. Ayuha siya, Ginoo, aron maka malipay pud siya og makadayeg pud siya dinha kanimo sa iyang pag-ayo. Dear Lord, dunay usa ka inahan nga naguul pud sa iyang anak nga si Sky o sa iyang igsuon nga si Nene. Lord, naigo sila sa COVID karong panahona ug akong gihangyo nga tagaan nimo sila peace of mind, dear Lord. We know nga kini nga sakit nga among giatubang karon makahatag namo og anxiety og mga worries, Ginoo. Apan i-remind kami, Ginoo, that kini nga virus usara nimo ka hikap, Ginoo, and mawala kini. Ikaw ang gamhanan sa tanan og among gihangyo nga mas musalig pagyud kami dinha kanimo nga kini maayo lamang kini ilahang sakit nga COVID. Lig-una sila, Ginoo, sa ilahang pagtuo, and apila pod ang ilahang mga panglawas. Bisitahay silang tanan, Ginoo, kani among mga pangampo nga dunay mga balatian sa ilahang panglawas karon. Lord, wala mi sarang mahimo ni ining tanan. Busa kini tanan among gihalad diha kanimo and gilauman nga matubag ang among mga pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Alright, Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Kapaglaom Ren, for leading us in this prayer, and thank you, mga Kapaglaom. We believe that you're also joining us in this prayer time. And so we will proceed to the next nato nga mga gipadala pa dugang pa nga mga gipadala gikan sa atong mga kapaglaom. Ato makauban si Kapaglaom Pastor Narciso in this prayer, and Kapaglaom Ren, ako ihatag nimang panahon. Yes, so mga kapaglaom, akong pagabasahon ang mga pinadala dinhi atong iapil sa pag-ampo si Kapaglaom Celita, or rather nagpadala si Kapaglaom Celita, no, para sa iyahang bana nga si Wilfredo, kay maupod ang ilahang condition, Kapaglaom Joy, naigo pod sa COVID, no, and ato lang iapil nga unta dili lang mo severe ang iyang case ug maka-recover lang siya dayon pinaagi sa tabang sa Ginoo. Duna po'y gipadala si sender 6050, mga kapaglaom. Pagpadabang siya sa pag-ampo nga makatulog siya og normal kay ang iyahang blood pressure mo ni affected pod, no. Lisod ni kay kung wala kay tulog mag-trigger siguro ni nga mutaas ang imuhang blood pressure. So atong iapil sa pag-ampo, no? Kay doon na po siya yung mga laing gibati, hilanat and other symptoms pag yun, no? Doon na po isa ka igsuon nato nga magpaapil sa pag-ampo para sa iyahang apo, no, nga si Kiano, nga maayo na unta ang iyahang sipon, and si Kapaglaom Leticia pod, no, nga or rather si Kapaglaom Leticia siguro ni ang nagpadala nga iyang apo si Kiano, right? Gikan po ni sender 5388, magpaapil po siya sa pag-ampo para sa iyang mama nga naa sa hospital, and taas po high blood po siya, no, nahina po ang ilang conditions, no. So actually, if not COVID, Kapaglaom Joy, kasagaran po kay doon na po yung mga hypertension, no? So careful ta sa atuang health, mga kapaglaom. And gasakit ang iyang ulo and dili po siya makatulog, no? So ingon ani gid siguro ni if nagataas ang imong blood pressure. Another prayer nga ato or kapaglaom nga ato ang ampuan si Kapaglaom James, mo take siya, mga kapaglaom, sa iyahang bar, and atong ihangyo nga makuan siya, no, makapasar siya, and unta magamit kini sa buhat po sa Ginoo, no, mahimo siyang miyembro sa PARL or sa bakahat karon. Usa pa pod sa ato ang idala sa pag-ampo ang nga total transformation and surrender to God daw, no. Siguro para ni siya sa ato ang tanan
apil ta aning tanan mga Yes. kapaglaom, and that's a very thoughtful prayer nga padala sa ato ani kapaglaom Edwin, no? So kapaglaom pastor, ako Yes. kang hangyoon para mag-lead sa atong prayer. Okay, mag-ampo ta. Mahigugmaw na mong a Dios na kasakaytasan sa mga langit. Amo ikaw ginadayaw o ginapasalamatan karong adlaw igpapahulay nga aduna may panahon nga makatawag diha kanimo. Salamat o Dios kining higayon nga kami naghilihusa alang sa amo mga tinutuyo sa kinabuhi nga kami muhangyo diha kanimo nga ikaw magatabang gayod sa matag usa kanamo. Nining buntaga o Dios aduna may mga special nga pangabay o request diha kanimo. Unang-una na diri si kapaglaom Wilfredo o kapaglaom si Lita nga sila naka-eksperyensya og COVID-19 apan kami mito diha kanimo nga ikaw usa ka Dios nga makagagahom sarang makatabang sa mga may sakit. O kami nagatuo diha kanimo o Dios nga kining COVID-19 nga naga-exister dinhi sa kalibutan. Imo tabangan nga kini mawala. Dili sayon sa among pagkinabuhi. Ilabi na gayod kining duha na mo kapaglaom si Lita o si kapaglaom Wilfredo. O Dios, kabay pa nga kining amo hangyo karong buntaga imo pagatubagon. Ug unya si kapaglaom 60-50 nga naghangyo pod nga imo pagatabangan di siya makatulog og maayo. Dili normal ang iya nga dugo. Og kami pangabay sa imo karong buntaga nga ikaw magahikap kaniya. Ikaw magatabang kaniya nga mobalik sa normal nga sitwasyon ang iyahang sitwasyon sa pagkakaron. Nagakinahanglan siya o Dios og kumpleto nga healing sa iyang kinabuhi. O kami mituo ni ana kay ikaw Dios nga sarang makahatag og solusyon sa iyang kinabuhi. Unsa man ang iyang maeksperiensyahan sa matag adlaw sa iyang kinabuhi, imo siya tabangan. O karong buntaga kami pod hangyo diha kanimo nga ikaw tabang sa gihapon sa apo ni kapaglaom Leticia nga mao si Kiano nga aduna siya'y sipon. Ikaw o Dios magabisita kaniya, magahikap sa iyang balatian nga siya magaayo sa iya nga sakit. Kami mituo kanimo nga ang tanan nga mga sakit kung amo idangop diha kanimo, ikaw sarang makahatag og nagakaigo nga solusyon. Ug usab sa amo kapaglaom 5388 nga naghangyo dinhi karong buntaga, ikaw nakasayod kaniya nga gusto siya maka-eksperyensya sang kumpleto nga healing sa iyang kinabuhi. Taas kayo ang iyang blood pressure. Nasa sa ospital, sobra kaayo ang sakit sa ulo nga iya na-eksperyensyahan ug di siya makatulog og normal. Tabangi siya intawon o Dios. Kami hangyo gayod kanimo. Ug usab karong buntaga amo gi pasalamatan ang higayon nga aduna kami dako nga lulan sa amo usa ka kapaglaom ug unya kami mituo nga ikaw mao ang source sa kaalam nga diha ang imo usa ka anak si kapaglaom James nga siya mo take sa bar exam sugod ugma hangtod sa 27. Tabangi siya o Dios. Ang iya nga natun-an gikan sa sinugdan, iya mahinumduman ug unya ang amo hangyo kanimo nga siya makapasar sa bar examination. Og karong buntaga
amo sab ginadala sa pag-ampo ang total transformation og ang pag-surrender diha sa imo atubangan. Kining usa namo ka kapaglaom Edwin. Og sa amo tanan nga aduna kami mga kaluyahon sa among tagsa ka mga kinabuhi. O Dios, panalip di kami sa imo nga gahom ug unya amo maeksperiensyahan ang lunlon nga kalipay, kasiguraduhan tungod kay ikaw maayo sa imo mga inanak. Salamat sa imo pagtubag sa amo pag-ampo karong buntaga kay kini amo gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God. What a wonderful prayer we had karon kapaglaom, Pastor, and thank you once again mga kapaglaom, mga kamo man usab nag-ampo uban kanamo. And please, you can also, by the way, take notes sa ato ang mga prayer request nga inyong madunggan, so you could also pray para ni ana sa inyong mga personal prayers. And for today, mga kapaglaom, we will be continuing before tong padayon sa ato ang mga pag-ampo. We will talk about this very thing atong ginahisgutan this month, no, since the beginning of this month, and atong gihisgutan ang mao nga paglayag, no ba na ang term na to, no, pagsakay, paglayag din kauban ni Ginoong Hesus. And this Sabbath, mga kapaglaom, ang ato ang topic or the title of our discussion is Inevitable Big Waves. Mga balod nga dili nato malikayan o di nato mapugnan ni moabot gid sila sa atong kinabuhi. Yes. And our quote of the day says, but as Jesus' hand had been outstretched to save when the waves were about to sweep over Peter, so did his love reach out for his rescue when the deep water swept over his soul. That's found in the book Education, page 88, paragraph 5. So karon mga kapaglaom, sa ato ang paglayag, kapaglaom Ranan, and kapaglaom Pastor, niining ato ang pagsakay, no, niining in this year, naadjud tay mga i-expect kay ingon man ang Ginoo nga wala man gasad ang Ginoo nga soft ang ato or smooth ang atong pag-travel. Naadjud tay agian nga mga kalisod. But unsa may angay natong hinumduman sa ato nga paglayag, Pastor, sa ato nga sakay niini nga tuig, unsa may mga butang nga angayan natong mahinumduman aron nga kining atong pag-sail or ato ang voyage mahimo ra usab nga smooth bisan pa luyo sa mga dagkong balod, and unsaon nato nga makaabot kita sa atong destination. So we would be talking about these things karon mga kapaglaom, and there is this very first thing. This is the story, no, kapaglaom, Pastor. Yes. Atong ihatag kay kapaglaom, Pastor, ang panahon sa Matthew chapter 14, mga kapaglaom. You have your Bibles too. You can open it to verses 22 to 33 na din hang atong hisgutan nga experience sa usa ka disipulo ni Jesus Christ ug sa iyang mga disipulo kung giunsa nila pag-atubang kining inevitable big waves ilang kinabuhi. So Pastor, could you please give us a summary or short story bahin ni ining istorya or hitabo, Pastor? Okay. So daghang salamat, no, sa higayon nga kita gitagaan gyud og panahon nga ato ni matun-an sa malipot nga panahon kining mabasa nato sa Matthew chapter 14 verses 22 to 33. Abi ninyo mga kapaglaom nga nagapaminaw karon, kining senaryo, no, tama ka importante sa paglayag sa mga disipulo ni Kristo, no. Unya kontra ang hangin, nakita nila nga si Kristo, no, ang context nga si Kristo milakaw no sa dagat. Unya nahadlok ang mga disipulo o mga gituton-an ni Kristo. Yun ang ingon sila, oy, unsa man ni ghost ni multo ni, pero unsa ingon ni Kristo, dili mo mahadlok kanako, kini si Kristo, no, ang inyo nga Ginoo. Unya kining one of the disciples of Jesus Christ nga walay lain kundi si Pedro, no, kini kay spokesperson man gud ni, no, spokesperson ni Jesus Christ. Unya nakita niya nga galakaw si Kristo sa dagat. Unya sa ako assessment, no, based sa ako nga gibasa, one of the books nga ako gibasa, gusto siya maka-eksperyensya nga kaparehas kang Kristo nga milakaw sa dagat. Unya gitugutan. God allows it. Unya, no? Ibaw nato ang istorya sa diha nga mulakaw si Pedro sa tubig. Uy, nakalakaw siya. But unfortunately,
no? Aduna siya nakita nga dagko kayo nga balod, waves. Unya, what comes to his mind? Uy, lahi man ni murag masink man ko ani. So at that time, no, abi ninyo, ang one of the points nga gusto na ko i-emphasize, sa diya nga naglakaw si Pedro sa dagat, ang focus niya wala ma-focus kang Kristo. And you know, one of the reasons nga naman nga nagsink siya tungod kay nakita naman niya ang dagko nga waves sa iya palibot. So, ang buti pasabot niini mga kapaglaom, sa diha sa ato pag journey, no, in our Christian journey, hindi malikayan. Daghan ta nga mga pagsulay sa ato kinabuhi, big wave sa ato kinabuhi, problema unsa man na circumstances, kung ato saligan ang ato kaugalingon, musingta. Musingta. We cannot deny sa atong nga strength. Again, one of the books nga ako nga gibasa, sa diha nga kita mo ditor o dili ta mo focus sa Ginoo nga si Kristo maoy captain sa boat, anam-anam ta nga masing sa ato pag-alagad sa gihapon. And I would like to share, no? Dinhi sa ato nga gitun-an, no? Wala malimot si Jesus sa pagtabang kaniya. Wa malimot, no? So God allows, ako nga giingon, God allows sa mga circumstances, sa mga problema, pero balikan nato sa diha nga dili ta mo focus sa Ginoo. Anam-anam ta nga mawala sa ato pag-alagad. Yes, ana kay dugang kapaglaom, Joy. Thank you kaayo, Pastor, for giving that emphasis, no, mga kapaglaom, because that is really usa sa mga points nato nga gi-mention ni Pastor, no, nga we need to focus our eyes on Jesus Christ. Sa ato day nga paglawig ni ini nga kalibutan, kinahanglan ato ang tutukan si Ginoong Jesus. But Pastor Isay, mahadlok ta, no, makaingon ta nga natay fear ba nga dagko naman kani nga mga problema. However, mga kapaglaom, when we stepped out of the boat, and we stepped out in faith, and atong gipangayo nga Ginoo, palakwa ko, that was a great faith. It took kanang great courage for Peter nga mugawas ko sa boat, imo kong palakwon. And there was this iyaha nga importante gid unta kay nga gigunitan nga siyang paglakaw, pag-step adto nga faith, wala gid unta niya gikuha iyang matagikan sa Ginoo. So mutuno usa sa atong mga puntos dinhi karon is mention din mga kapaglaom, do not focus in the big waves, but trust in the captain alone. But however, atong tan-awon mga kapaglaom, nakaabot man gyud sila. Yes. Okay, kinsa din captain nila adto kapaglaom, Renan. And how important is it nga atong hinumduman nga dili kita ang kapitan sa atong barko, kapaglaom, Ren? There's this kanang realization ba. Yesterday, I was walking on the streets, and dinhi sa dakbayan sa Sugbo, mga kapaglaom, doon na pa yung mga lugar nga walay traffic lights. And you know that in urban settings, lisod di ay kaayo akong na-observe nga kalisod ba di ay magbiyahe or even magtabok sa dalan without the traffic light. So I realized ba nga kining traffic light mura ni siya Ginoo ba. Murag mao na ang Ginoo ba nga kung dili ta mo tan-aw and wala tay gitan-aw nga traffic light, mga kapaglaom, maglisod tagtabok, maybe we will get hit by the vehicles, you know, nga nag-chaos pud sa dalan, sa intersection. So, ang atong timan-an nga if wala tay focus and if dili ang Ginoo ang ato ang focus ba, maingon ana pud ta sa intersection, sa streets in urban settings nga basin maligsan ta and masaag ta and dili ta kabaloon saon pag tabok sa pikas nga dalan, right? So importante nindot kay ito nga ano ba nga kanang wisdom of some sort nga gihatag sa Ginoo while I was standing there, mga unsaon ko man ni pagtabok nga naglisod man gani sila og lusot ni kaning mga sakyanan o mga motor, no? Sino ko nga mura gid ni siya og kaning kung dili ta mo tan-aw sa Ginoo, and if we even look back and we lose that focus sa Ginoo, no, kay malumos jud ta sa kalibutan and maligsan ta sa kalibutan, inana kumbaga, no? If we liken that to our spiritual lives. Okay. And yes, Pastor, please, please, kapaglaom ren, no? Balikan naton, do not focus on the waves, but trust in the captain alone. So, nagpasabot niini nga wag gud sa mahimo, no? Ang ato tutukan dinhi sa pagkakaron
ang ato tininuod nga captain sa ato kinabuhi nga walay lain si Kristo. Yes. Pero abi ninyo kasagaran manggod, diri ta mo tutok sa mga waves no sa ato kinabuhi. Kanang waves naara man na diha sa ato palibot no, but ang ato nga gitun-an karon nga si Kristo ang kapitan sa ato kinabuhi, mao kini ang ato tuhuan kay siya makatabang niini. And I would like to add no, Yes, kapag lang Pastor, Joy, please. Yes, Pastor. no, ingon diri, amid the storms of temptation, he could walk safely only as in utter self-distrust he should rely upon the Savior. So everybody is encouraged Yes. to rely upon to God, who is the captain of our lives. I hope nga ato nasabtan ang simple nga pamaagi sa Ginoo kining katapusan nga panag-on sa ato kalibutan nga mo focus ta kaniya kay siya ang ato kapitan sa ato kinabuhi. Amen. Praise God, Praise Pastor. God. No, Thank that you, was a Pastor. wonderful reflection. And talking of it, no, Pastor, just for the few minutes nga remaining nato, kapag laom Renan, Yes. I was thinking ato nga time, Pastor, nahadlo kaayo sila, Pastor, kay wala man gud si Jesus sulod sa boat. Wala nila nakit-an nga uban gud si Jesus nila ba like the other time, pero kato gani nahadlok pa gani sila bisag na si Jesus kani nga time. Wala na gud si Jesus, gipauna gud to sila ni Jesus. But it doesn't mean mga kapaglaom nga dili nato makit-an si Jesus. It doesn't mean nga wala siya. Sometimes makaingon ta, Pastor, nga like sa mga problema nato this year, siguro we will face like, Ginoo, di na lagi na ako makit-an imong kamot, mura lagi kag wala galihok, di lagi na ako makit-an imong presensya. But mga kapaglaom, the absence of Jesus Christ, His physical absence does not mean that He does not care. Di man nato siya makit-an nga nagalihok, but rest assured mga kapaglaom, He's working out for the solution of the big waves sa atong kinabuhi. Amen. No? Kapag lang Joy, kapag lang Pastor, sama pa sa kaning mga alawiton sa mga bata ba? Na with Christ in my vessel, I can smile at the Yes. storm. No? So ato na siya mga basic things that we should be reminded of sa kaning pag-atubang nato sa mga dagkong balud sa ato ang kinabuhi. Correct. Yes, and thank you so much, no, mga kapaglaom. Thank you, Pastor Narciso. We're so blessed sa mga reflections no nga gihatag sa Ginoo nato karon, that we have this captain, and that no matter how big the waves are, no matter how stormy our sail will be, we have Jesus Christ, and it will always be well with our soul. So this time, mga kapaglaom, let us meditate upon this music, upon this musical offering, It Is Well With My Soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well, it is well
a day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul, it is well. It is well with my soul. My soul, it is well. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. This is a place where you don't have to pray alone, and we would like to thank you for staying tuned sa inyo hagihapon nga pagpakigkauban ka namo, and we praise God for the music. It is well with my soul. Bisag unsa pakadagko ang mga balod sa atong kinabuhi, it will always be well with our soul. Amen. No, nanindot kay pamalandungan mga kapaglaong busa. Dili day kay ta mag-uol no, nga dagko kay tag mga balon nga gisagubang. Speaking of which, dunay mga prayer requests and maybe challenging kaayo ni ilahang mga gipadangat nga mga prayer request mga kapaglaom. So ato kaning idangop sa Ginoo akong pagasugdan sa pagbasa gikan or para rather sa kang kapaglaom hinaro ato siyang iampo kay ang iyang arthritis mga kapaglaom ni suol og kaniba sigurong mag high blood pastor og kapaglaom Joy no dili sila makatulog mo gid ako ang na-observe ganiha pa nga pag mag high blood sila dili sila makatulog. So ato tawon silang iampo nga maulian na no kay I think sleep is really essential para sa ilahang recovery. Yes. Doon na po tayo usa ka kapaglaom Angeline ato siyang i-appeal sa pag-ampo kay naglain po dihang lawas karon and naa siya ni-undergo siya og below knee amputation. So need niya ang healing and recovery para ni ana, and of course atong i-appeal ni pag-ampo nato ang iyang psychological and emotional nga recovery. Dili ra ni siya physical kay this is a part of your body nga ginatangtang. So naani siya yung mga i-go through pa na psychological and emotional challenges, but God is there. Dako ni siya nga balod no, but padayon lang gyud kapaglaom, and we will be praying for you. Ato pong i-appeal si Lola Emilia no nga unta maayo na pud siya sa iyahang mga gibati. Doon na siya yung mga ailments sa iyahang mata, sa ulo og maglipong-lipong siya mga kapaglaom. Pati si Ate Erolyn no nga og ang iyahang baby nga maupod doon na po yung mga kuan sila, doon na po sila yung mga challenges sa ilang health karon. Sila ni kapaglaom Imelda and ang iyang igagaw nga si Efren no, unta no, daghan ubay-ubay sa ilang pamilya ang nasakit. Yes. And daghan pong mga pamilya din ha sa inyo ha sa mga nagtanaw nga murag halos nagkasakit ang mga panimalay karon no. Dunay naay scoliosis, talikod ni siya no, bone, and medyo sakit ni siya usahay. And nag-treatment siya, so ato siyang i-appeal sa pag-ampo nga successful ang kana nga treatment. Si kapaglaom Adelfo, ato po siyang i-appeal sa pag-ampo mga kapaglaom, naa siya sa ICU. Ni ubos ang iyahang blood pressure and iyahang sugar, blood sugar. So luya siguro kaayo siya mo nang naa siya sa ICU, ato siyang i-appeal sa pag-ampo.
Now, kini gipadala pod ni kapaglaom sender 7763 atong iampo kay grabe ko no ang iyahang ubo o kahilantanon siya kumbaga uso kaayo na siya karon kapaglaom Joy and kapaglaom Pastor. Yes. So ato kini silang ampo. Dunay usa pa pod nga gikan ni kapaglaom sender 4636 ang iyahang hangyo usa kini ka anak nga naghangyo ang iyahang nanay, nanay Delia nga unta maayo sa COVID, no? Daghan kaig naigo karon mga kapaglaom, medyo paspas ang transmission ni ani nga variant. So amping kita og labaw sa tanan ang pag-ampo gyud. Now ato po iampo ang usa ka lola sa asawa niya, no, sa kaning sender nato si Remedios, no, 85 years old na siya. Dili na siya makastorya. So basi na apay mahimo nga milagro ni ini and unta ma-revive lang pud ang iyahang communication, no. So ato kana i-api sa pag-ampo. So this time mga kapaglaom akong hangyoon si kapaglaom Joy Yes. sa pag-lead sa kaninga batch of prayer. Now we are inviting you, let us pray mga kapaglaom. Balaay ug mahigugmao na mo nga Dios. Salamat Ginoong Dios na ini nga oportunidad, ining panalangin nga makaduol kami kanimo sa pagdala sa among mga paghangyo ug mga pag-ampo amahan. Niini nga oras Ginoong Dios kami nagato nga ikaw nagapaminaw ug ikaw usab magatubag sa among mga pangaliwpo. Amahan nga balan among ginadala diha kanimo si kapaglaom Henaro, nasayod ka Ginoong Dios sa iyang balatian karon sa komplikasyon sa iyang lawas. Among gihangyo amahan nga imo palihog siya nga gunitan, imo palihog siyang tandugon Ginoong Dios sa imong makagagahom nga kamot. Hatagi siya kahumpayan Ginoo sa sakit nga iyang ginabati. We also pray Ginoong Dios alang kay kapaglaom Angeline, amahan sa bag-o lang gyud nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Nasayod ka Ginoo sa physical and mental struggles nga iyang ginatubang karon. But Father in heaven, please hatagi siya kasiguruhan nga naa ka, muban ka kaniya kanunay amahan, luyo pa sa dagko nga pagsulay nga ginaatubang. Ug unsa man ang atubangonon sa umalabot nga mga adlaw amahan nga mga kalisod, palihog Ginoong Dios, ipadala imong manulunda nga uban kaniya nga makahimo gyapon siya paglihok sa normal amahan kauban sa imong gahom. We also would like to pray, dear God, alang kay kapaglaom Lola Emilia nga naasab siya mga balatian sa iyang lawas Ginoong Dios, sakit sa ulo, sakit sa iyang mata. And nasayod ka amahan kay ikaw Ginoo nakabati man niini. Amahan palihog uban ni siya, hatagi siya kasiguruhan nga ikaw iyang kauban, luyo ni ining tanan amahan. We also pray Ginoong Dios alang kay kapaglaom Erolyn Dilan ug alang sa iya nga baby. Amahan hatagi sila maayo nga kahimtang, protection ni sila nga malag ingon nga inahan ug ingon nga bata, palihog amahan ikaw mag-uban kanila ug mag-provide sa ilang gikinahanglan labaw sa tanan Ginoong Dios. Itugot palihog ang bata mahimong maproteksyonan. We also pray amahan alang sa kay kapaglaom Efren Ginoong Dios nga naa sila mga ginabati usab karon Ginoo nga maayo na untang ilang sakit amahan ug sa estudyante usab sa mao nga sender amahan nga si kapaglaom Trisha. Dear Lord, nga naa siya ginabati nga scoliosis, Ginoo nasayod ka sa sakit ni ini sa likod, sa mga paglihok-lihok apan amahan sa imong ginabuhat kaniadto ikaw nagahatag og kahumpayan. We pray Ginoo ikaw usab maghimo ni ini alang kaniya. We also pray amahan alang kay kapaglaom Adelfo Ginoong Dios sa iyaha nga kahimtang karon Ginoong Dios, nasayod ka amahan, anaa siya sa ICU, balihog Ginoo bisitaha siya. Hatagi siya Ginoong Dios sa imuha nga kusog nga mahibalik unta amahan ang iyaha nga maayo nga panglawas uban sa iyang family, hatagi sila usab og comfort nga ikaw amahan ang ilang kauban luyo niini nga mga pagsulay sa kinabuhi. We also pray amahan alang sa among kapaglaom Ginoong Dios nga ginahilantan karon, wala minasayod sa iya nga ngalan apan Ginoong Dios ikaw nahibalo kung kinsa siya. Ikaw palihog amahan mag-uban kani ug maghatag kani kahumpayan. We also pray amahan alang kay Nanay Delia Ginoong Dios. Ginoo, dili sayon ang iyang giagian karon, ang iyaha nga ubo, ang iyang hilanat, palihog amahan ang pingi siya, tagi palihog siya Ginoo kaayuhan amahan. Kauban usab ni kapaglaom Ferdinand Ginoong Dios sa iyaha nga full recovery, and kay Tatay Antonio amahan palihog hatagi sila sa kaayuhan nga ilang gikinahanglan gikan kanimo. Kay ikaw man amahan ang best nga doctor, ikaw man Ginoo ang nasayod unsa ang tambal,
giyahi usab sila Ginoo sa insakto nga pagkaon nga ilang kaunon, insakto nga tambal nga ilang imnon, aron amahan makabaton sila kaayuhan niining ilang balatianan. Lord, usab ginapray si kapaglaom remedios Ginoong Dios sa iyang pangidaron amahan, imo siyang giubanan sa tibok niyang kinabuhi. Ikaw nagsustain kaniya Ginoong Dios sa mga adlaw sa iyang kinabuhi nini nga kalibutan. And kami nagahangyo amahan nga imo pagyud nga extend ang iyang kinabuhi amahan ug hatagan nimo siya Ginoong Dios og kalipay sa pagkinabuhi sa mga katuigan nga imo pang mahimo nga ihatag kaniya uban sa iyang pamilya. Uban Ginoo sa maayo nga panglawas ug maayo nga panghuna-una. Amahan, daghan kayong salamat nga ikaw nagapaminaw ug ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo. Dili kami takos apan si Ginoong Hesus nagpakamatay aron kining among mga pag-ampo mahimong takos Ginoo sa imong atubangan. Amo kining ginadala dinha sa imong trono sa grasya. Pinaagi lamang sa makagagahom ug balaan nga ngalan ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. 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 Thank you, Kapaglaong Joy. Praise God. Alright, thank you po mga Kapaglaong, no, for sending in katong mga prayer requests ninyo. And doon na pa tayong mga pipila po ka mga prayer requests ka Kapaglaong Joy. Yes, Kapaglaong Renan, na doon na tayo dugang din yung mga Kapaglaong gikan gihapon kaninyo. And again, please, you can also join and write this down para nga kamo sab maka-join kanamo and mahimo sab ninyo ni iampo sa inyo nga mga personal prayer. We have here from wala siya yung nakabutang nga sender, maybe sa ato nga Facebook nino. And this is a prayer for God's intervention and healing alang kay Kapaglaong Vanji Adil sa iya nga ginabati karon. And we also have from sender 4048, nagpa-pray siya alang sa iya nga asawa nga siguro pagpanganak ni nga makaya lang, yes, pagpanganak sa ilang nga baby, nga makaya lang, no? Usa gyud ni ka challenging nga experience sa usa ka inahan, Pastor. Yes. And this needs a lot of prayer, mga Kapaglaom. So we will be praying for the wife of our sender 4048. We also have gikan kay Kapaglaom Judith Maglasang, na positive siya, Pastor, and sa tanan nato nga handom nga ma-negative manunta kinino, pinaagi sa tabang sa Ginoo nga mabalik na pud ang iyang maayo nga panglawas. And also from sender 0259, prayer para kay Kapaglaom Jong Hanobas para sa complete healing kay ginahilantan siya karon. Yes. And Pastor, na atay mga additional prayer requests sa ato ang mga live viewers from Jeneline Bayo. Nagpa-pray siya, yes, Jeneline Bayo alang sa ilahang nga biyahe padulong sa Palawan, papuntang Palawan, and sana negative lang yung antigen niya na anang anak ko para matuloy kami pag-uwi. So that's their prayer. And also prayer request from Kapaglaom Eddie Pagunsan, watching from South Cotabato. Nagpa-pray siya alang sa iyang LET exam, Pastor, no? So may God bless you karon this coming January 30th, no, ato nang i-pray ug sa tanan nga mo take, Pastor, nga kini man usab ilang pagkapasar will be a blessing. And also from Kapaglaom Kat Valderrama, prayer request for the family niya, Pastor, nga healthy lang sila and safe always. And nagpasalamat gid siya sa Ginoo sa tanan-tanan. And we have, I think, the last one here from Kapaglaom Naomi Oxemar, na malihog siya pag-pray para sa iyang anak nga maulian na sa iyang hilanat og sipon kay lisod jud rong panahon na, Kapaglaom Pastor. And yes, yeah, we have an additional pa. We have from Kapaglaom Marisa T. Gansain, magpaampo siya alang sa iyang nga gibati karon nga labad sa ulo. Yes, Marisa, Kapaglaom Marisa. Og sa iyang papa pod, Pastor, nga gihilantan usab. So muna ang ilang nga mga prayer requests, no, nga na dugang nato ni ini nga kabuntagon. And thank you mga Kapaglaom nga naani, no, this is our prayer ministry. So we are inviting you to pray with us, mga Kapaglaom, as we bring this before the throne of God. Uban ni Kapaglaom Pastor Narciso. Okay, muampo ta. Sa makausapa o Ginoo, nagapasalamat kami kanimo sa higayon nga kami makapadayon sa pagampo ni ining buntaga. O Dios, na diri ang mga request. Una, ako gi dala diha sa imo si Kapaglaong Vanji Adil nga nagahangyo siya, o Dios, nga maka-experience sa kumplito
nga kaayuhan sa iyang sakit o kami mituon ni ana pinaagi sa mo pagtuo busa dili siya pag pabayai kundili imo bisitahan og ayuhon sa iyang sakit. Og sa amo usapod ka kapaglaong 4048 nga mag-anak unya dili sayon ikaw nakasayod ni ini ang amo pag-ampo o Dios nga kini makaya sa wala sa mga problema di siya pagpatumbayai kundili tabangan nimo siya hangtod nga ang bata mugawas sa iyang taguangkan. O garong buntaga amusab ginadala sa pag-ampo si kapaglaom Judith nga naka-experience sa positibo sa COVID pero kami mituo gayod kanimong ikaw mas labaw nga makagagahom o makaayo sa tanan nga mga variant nga nagatuhaw dinhi sa kalibutan. O sa amo usapod ka kapaglaom 0259 no nga siya nagahangyo pangabay nga imo siya tabangan nga ang kumpleto nga pag-ayo sa iya balatian iya ma-experiensyahan karong mga orasa. O gusto ko ring pasalamatan dakilang Dios ang pagkakataong ito na ang Calatrava no Central Church ay magkakaroon ng bautismo ngayong araw sa pangunguna ni Pastor Riano. Inyo pong tulungan ang lahat na nagpasya na tinanggap kayo bilang kanilang tagapagligtas na wala pong pagdududa sila po ay makapag-desisyon sa kanilang sarili na tanggapin kayo ng lubusan. At ganoon din sa kanilang gagawing communion service ng lahat ng mga kapatid doon sa Calatrava Central SD Church ay makapagdalo at makipag-cooperate sa gagawing communion service. At ganoon din aking pong dinadala ang pamilya ni Dr. Falible, Rocky Falible sa Luok na inyong ring tulungan ang pamilyang ito. May malaki pong responsibilidad sa loob po ng iglesia kaya amin pong dinadala na ang pagpapala mula sa langit ay inyo pong ibuhos sa pamilyang ito. O ako sab ginadala sa pag-ampo ang pamilya ni Brother Isaac Suringa nga diha karon sa Camotes, San Francisco. Ikaw Dios magatabang kanila. Dili sila pag patumbayay kundili tagaan nimo og mayong panglawas ang tibuok pamilya. Og sa tanan nga mga pastor sa Central Philippine Union Conference, ako sab ginadalang ikaw magatabang panalipod kining naga-eksister nga variant og sa pagpadayon sa paghimo sa tanang responsibilidad sa sulod sa iglesia, ikaw magatabang gayud kanila. Og amusab ginadala si Pastor Mars Gutierrez sa iyang sakit nga ikaw magatabang pud kaniya og magabalik na ang dating sitwasyon sa iyang kinabuhi. Og si Sister Jeneline, siya po ay magbabiyahe no papuntang Palawan sa ngayon. Amin pong dalangin o Diyos na kayo po ang kanyang patnubay at ang mga requirements at itong variant na umiiral sa kasalukuyan ay magiging walang kabuluhan sa kanilang pong paglalakbay papuntang Palawan. Og ang amo kapaglaom Idi pagunsan nga siya mukuha sa let examination ug ang tanan nga mga teacher nga magkuha imo sila tabangan o Dios tagai og pinasahi nga kaalam og ilang mainhumduman ang ilang gitun-an. Og usab si Kat Balderrama nga ang pagbantay sa iyang kinabuhi iya gayud ma-experiensyahan o Dios. Og si Sis kapaglaom Naomi doon na siya hilanat og uban pa nga mga sakit
ikaw po magabisita kaniya o mag-aayos siya sa lalo madaling panahon. O sa katapusan, si kapaglaom Marisa, ang iyang papa, nga adunay sakit sa gihapon, imo sabtabangan nga sila mag-aayo. O kinitanan o Dios, amo gidala di sa imo tubangan, kay kami nagatuo nga ikaw sarang makatabang. Salamat sa imo pagtubag sa amo pagampo. Kinitanan amo gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mo maluluwas. Amen. Amen. Thank you so much mga kapaglaom for joining us today, and thank you so much for praying with us. Yes, mga kapaglaom, this has been your Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu saying, cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And this is Kapaglaom Joy saying, rest upon the Lord and wait patiently for Him. And this is Kapaglaom Pastor Narciso saying, let's pray without ceasing. Kami ang inyong mga kaabag sa pag-ampo din hilang sa Let's Pray Pilipinas! where you don't have to pray alone.